Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, tayo po ay nagbabalik muli sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay nasa Isaiah 40 pa rin at nasa verse 27 to 28. Kahapon nga po ay hindi nga po tayo nagkaroon ng devotion at kami nagkaroon po ng prayer meeting, no? So every Wednesday po ay wala pong devotion muna, no? So doon po muna nakatutok sa prayer. So, doon muna magpo-focus. So, yan. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po, Ama, sa araw na to, sa gabing ito, sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral. Maraming salamat po. Kami po ay patuloy na papasalamat sa iyo, sa kabutihan mo, sa patuloy na karunungan, kalakasan na ibinibigay mo sa amin, sa aming pamilya, sa aming church, Panginoon, bawat kapatiran, no, na kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo. Maraming salamat sa pagkakataon nito upang ako ay gamitin bilang tagapanguna. Ibayin niyo po, ikaw po ang manguna at ikaw ang mas maitaas namin, Panginoon. Ikaw po ang makilala ng lahat ng makapanood at makakaparinig ng pag-aaral na to. Ito po ay aming maipamuhay at makapagbigay sa iyo ng kaluguran at karangalan, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa. Patuloy ko po nilalapit sa inyo to. Kalooban niyo lamang po ang mangyayari, Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak. In Jesus' name, Amen. Yan, maraming salamat Ate Alma or Nido. Siyempre sa pamilya nila Kuya Bob. Siyempre kina Pastor Sam, nila Abby at sa lahat ng Ornido family. At siyempre tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. At noong Tuesday nga po ay natapos, no? Pansamantalang umalili si Pastor Dom sa akin kasi nga po ako ay nasa biyahe that time, no? Sobrang lakas ng ulan at medyo na-delay po ang aking uwi. Sakto yung uwi ko ay sakto nang tapos na ng devotion. Pero ngayon po tayo ay magpapatuloy. Bibigyan natin ng konting baliktanaw, no? Yung 25 and 26 na tinalakay ni Pastor Dom. At ito nga po ay tumutukoy, no? Kung sino ang Diyos, ano ang kanyang mga katangian. So hindi lang ito hindi ito nalalaman ng tao na kahit kailan ay hindi niya ma-define o ma-describe ang kabuuhang karakter ng Panginoon, no? So again, hindi kayang i-define o describe ng isang tao lamang ang katangian ng Diyos na hindi naglalaho. So nakatutok nga ang 2 talata sa walang katulad na kapangyarihan at karunungan ng Diyos bilang lumikha ng sansinukob, no? Ito ay tumutukoy din sa siyempre yung mga nasa ibabaw ng earth, no? Stars, universe, kalawakan, particularly yung mga bituin nga na nabanggit ko, no? So magandang gabi Ate Alma, salamat sa pag-join sa pagsama sa ating pag-aaral. Ito nga po ay tinatampok ng pag-aaral na to, nitong 2 talatang ito, na ang kapangyarihan ng Diyos ay walang kapantay. At siya ay nagtataglay ng perpektong kaalaman, no? Perpektong kaalaman, ibig sabihin complete, no? Walang kulang, walang sobra. So again, siya rin po ay ang kumokontrol ng lahat, no? Hindi lamang yung sa loob ng mundo, kundi even yung mga heavenly bodies na tinutukoy dito, no? So again, ang kanyang wisdom, ang kanyang knowledge at ang kanyang control sa lahat ng kanyang nilikha. Magandang gabi, Sister Irene. Yan. So nagbibigay diin sa katangian to ng Diyos. Hindi lang siya ang lumikha nito, siya rin ang nagsusustain, no? Nagme-maintain at nagpapanatili ng bawat galaw, ng bawat detalye ng mga nandito sa kalawakan, no? Especially yung stars. So ang rhetorical question o series ng mga tanong na tuloy-tuloy ay tinalakay sa 25-26, no? Sabi dito, kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Meron ba siyang katulad? Ang katangi-tangi ay kawalang katulad ng Diyos. So ito nga po ay isang tanong na binibigyan diin ang kakaiba at walang katulad na kalikasan ng Diyos. Hindi maipaliwanag ng tao. Dito nga po ay hinahamon o tumutukoy sa ideya na anumang makalupang nilalang o konsepto ay hindi maihahambing sa kanya. Sa verse 26, inuutusan ng Diyos ang mga tao na tumingin sa langit at isaalang-alang ang kalawakan ng
cosmos, no? Tinatanong niya kung sino ang lumikha ng lahat ng bituin na binibigyan diin na siya ang pinagmulan ng lahat ng lumikha. Yan. So makikita po natin yung diniscuss ni Pastor Dom na tumutukoy sa hindi kayang mapantayang katangian ng Panginoon. Imaginin mo, siya rin yung nagko-control ng mga stars, no? Mga bituin. Magandang gabi, Kap. Yan, sa aking classmate, Kapitan Ryan Gaila, dito sa Caridad, ibaba. Yan, magandang gabi. At syempre kay Sister Ana from Cavite. Magandang gabi, Sister Ana. Yan, salamat sa iyong pagsama. Yan, ito nga po ay naalala ko yung discussion ni Pastor Dom at talagang habang nasa biyahe ako, no, ay naipaliwanag at nailarawan na walang tanging maiyahambing sa katangian ng Panginoon. Even yung mga nagpapakilalang sila daw ang Diyos, but again, hindi ito kayang pantayan, no? So sa verse 27 to 28 ay mga sipi kung saan hinahamon ng Diyos ang mga reklamo ng mga Israelita, no, tungkol nga doon sa kanilang pinagdaanan, sa kanilang pagiging karanasan, no, pagiging bihag. So sa pakiramdam nila na nakalimutan at hindi na sila pinapansin ng Panginoon. So tinatampok din ng mga talata ang walang hanggang kalikasan ng Diyos. So walang limitasyong kapangyarihan at walang katapusang pangunawa na inihahambing ito sa pangunawa ng mga Israelita sa kanyang sariling kalagayan. So si Yahweh ay nakita natin dito na gaano siya makapangyarihan, no? Yung pagiging omnipotent niya na panghawakan ang lahat ng bagay dito sa sansinukob, no? Isang bagay na talagang hindi mo talaga lubos na maunawaan, pero again, tayo ay mas binibigyang inaanyayahan tayo na patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan niya. Sa 27 at 28, dito tinukoy dito na si Yahweh ay nagbibigay ng kalikasan. Israel, bakit ka ba nagrereklamo? Na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisaan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan. So, ang verse 27 ay nandito nga yung yung hinahamon yung pagrereklamo ng mga Israelita sa kanilang naranasan. So, ito'y direktang tinukoy ng talata ang mga Israelita gamit ang Jacob at Israel upang bigyan diin ang pagiging pangkalahatan ng kanilang reklamo. Ito ay nagtatanong kung bakit sa tingin nila ang kanilang paraan ay nakatago o hindi nakikita ng Panginoon. Ang kanilang makatarungang pag-angkin ay pinalampas ng Diyos. So dahil siya ang Diyos, tulad nga nung nabanggit natin, siya yung may control, siya yung nakakaalam ng lahat, siya yung nakakaalam ng mangyayari pa, no, sa mga susunod pang mga panahon. At dito, dahil siya ang Diyos, nalalaman niya ang lahat. Sa tingin ba ng mga tao, hindi niya ba nalalaman ang alalahanin ng mga ito o anuman ang nararamdaman ng kanilang mga puso? Siyempre, wala pong may tatago sa Diyos, no? Alam niya ang laman ng ating mga puso. At dito ay isang patunay na talaga hindi natin kayang unawain, no? Hindi natin makayang pantayan ang kanyang karunungan o kaisipan. So walang maitatago ang mga tao sa Panginoon. Alam niya ang tumatakbo sa isipan ng mga Israelita that time, no? Sa kanilang kahirapan, na kahit ang laman ng kanilang mga puso na may pagtatanong o pagdududa ay hindi maikakaila, no? Hindi maitatago kay Yahweh. So nakita natin dito na ang mga Israelita ay nagkaroon ng kanilang damdamin, no? Pagdadamdam, kumbaga parang yung hindi ka naalala, kumbaga halimbawa ikaw ay nandun sa kulungan, no? Hindi ka man lang naisipang dalawin o physically na pinag-usapan natin physically. Pero alam natin ang Diyos ay laging nakaantabay. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak, no? Ang kanyang bayan. At alam naman natin na kahit ano pa ang kaparusahan na binibigay niya dito, ay ang kasunod nito is yung restoration, no? Tulad sa atin, tayo ay nakakaranas ng kabigatan, pero dito
makikita natin yung good side, no? Yung kagandahang loob ng Panginoon. Bakit tayo nakakaranas nung ganun? Pwedeng tayo ay tinuturuan ng Panginoon at doon natin nakikita yung growth natin. So ganun din sa Israelita, no? Tanong na kanilang dinamdam, no? Na kung sila ba ay naaalala pa o nakikita ng Panginoon. So ito nga ang retorika o series ng mga tanong na tuloy-tuloy ay nagmumungkahi ng pagsaway o pagwawasto. Nagpapahiwatig na ang mga tao ay nagpapahayag ng pagdududa o hindi nauunawa ang malasakit at pangangalaga ng Diyos sa kanila. Nandun nga, no? Kasi nga, dahil sa kanilang nararamdaman, no? Alam mo, nagsama-sama na yung takot, bagabag, alalahanin, na mahal pa ba kami ng Diyos? Parang ganun, no? Something na tinatanong yung presensya ng Panginoon. But again, tulad na nang nabanggit ko, ang Panginoon ay kahit kailan ay hindi niya pababayaan ang kanyang ang kanyang bayan, no? Ito nga po ay syempre nandun yung pagdidisiplina niya dito dahil sa kabila ng kanilang pagsuway ay kasama po ang pagtuturo na ito yung pagiging bihag, no? Bilang pagbibigay leksyon o aral sa kanilang pagtalikod kay Yahweh. So sa Isayan, ito ay panahon ng pagkatapon at pagdurusa sa mga Israelita na naghahatid ng damdamin ng yun nga pagkaabandona, no? So magandang gabi Nanay Epi, maraming salamat at ikaw ay nakasama namin. So bakit ba nagrereklamo ang Israel? So ito nga ay tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisaan mo, no? Tumutukoy ito sa tanong o pagdududa ng mga Israelita. Subalit tandaan natin dahil sa walang hanggang katangian ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan ay nalalaman niya ang lahat sa bawat segundo, no, naggalaw ng buhay ng mga Israelita doon sa pagkabihag ay alam niya ang nararamdaman ng mga to. Nandoon yung pagsusumamo, yung panaghoy, no? At doon na makikita yung kalungkutan at sobrang hirap. So ang parirala ay sumasalamin sa isang damdamin ng kawalan ng pag-asa at paghihinala na may pagkabalisa, no? Minsan ganyan yung nararamdaman natin, no? Sa mga taong ating inaasahan, sa mga taong ating mas pinagkakatiwalaan, subalit hindi natin nakikita yung presensya, no? Isang bagay na lagi natin tinatanong, hindi ako naalala. Mahal pa ba ako noon or something na tayo ba mayroon pa bang malasakit o concern? So ganun yung nararamdaman natin tulad din ng mga Israelita, no? So, imagine mo, nabihag sila dahil nga sa kanilang kasalanan, dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Ngunit dito nga nagkaroon sila ng damdamin na mayroong pagkabalisa, no? Ang mga Israelita ay nakadama ng kanilang mga pakikibak o paghihirap sa kabila ng kanilang pagiging bihag at hindi nga daw ito napapansin ng Diyos. Subalit alam natin na hindi ito totoo, no? Sa mas malawak na tema sa kasulatan, ang pagiging omniscience ng Diyos, alam niya, no? Alam niya ang nangyayari at mangyayari at yung mangyayari pa. So ang Diyos ay makikita sa bahagi na ito ang kanyang pagiging omniscience. Ito rin ang makikita natin sa awit 139, 1-4 na nagpapatunay na walang nakatago o walang hindi alam ang Panginoon. Walang nangyayari sa mundo o sa mga tao na hindi niya nalalaman. Again, siya po ay bukod tangi, no, na iiba sa lahat, makapangyarihan at natatanging walang kapantay na kalikasan ng Panginoon. So, walang hindi nalalaman ng Diyos, isang bagay na pagiging omniscience ng Panginoon, kahit na ang paggalaw ng ating mga buhok o sa loob ng ating katawan ay nakikita niya, no? Monitor pa rin niya 'to, no? Ang dinanas ng mga Israelita ay alam ng Panginoon. Hindi niya ito kailanman yung nakaligtaan, no? Walang sa ganung katangian ng Panginoon, walang sitwasyon na makakaligtaan ang Diyos. Kahit saan, no? Imagine mo yung lawak ng mundo, yung lawak ng universe, no? Alam niya yung bawat galaw, bawat segundo kahit sa ating katawan, no? Isang bagay na nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon, si Yahweh ay mas lalong inilalarawan dito
Sa bawat sitwasyon na ito na walang hindi siya nalalaman, walang nakakaligtaan ang Diyos. So ganun po. No, tayo, ako, nakakalimot ako. Minsan, yung pagbabantay ko sa lola ko, minsan, mayroong mga bagay na hindi ko na control, no? Pero yun nga, ang Panginoon ay sa bahaging ito, pinapakilala niya, nakikilala natin lalo ang kanyang katangian. Ang dinanas ng Israelita ay hindi madali sa kanilang sitwasyon bilang mga hindi sumunod kay Yahweh. Isa sa teolohiko, hinahamon nito na ang pag-unawa ng mga Israelita sa kalikasan ng Diyos, nagpapaalala sa kanila na laging alam ng Diyos, laging nalalaman ng Diyos ang kanilang mga kalagayan. Yung hinagpis, yung lungkot, ay kabisado ng Panginoon yan, no? Sa 25-26 nga, no, sa nakaraang talata, na talakay nga dito, ang katangian ng Diyos na nakakaalam ng nangyari, ng nangyayari at mangyayari pa. So, being omniscience. So, hindi inalalayan, no, isang bagay na hindi ba inaalala ng Diyos ang kanyang bayan habang sa sitwasyon na kabigatan. No? So, siyempre, alam ng Diyos ang bawat sitwasyon. Again, ang mga Israelita dito ay nagkaroon ng damdamin na hindi maiiwasan dahil sa desperado at frustration na sitwasyon. So bilang bihag, nakita natin na may malasakit ang Diyos sa kanyang mga anak. Although kailangan niyang gawin ang kaparusahan na kanyang ibinigay kasi He is just, makatwiran ng Panginoon. Pero dito hindi niya hayaan naman o hindi niya pababayaan, no, ang kanyang mga anak. Isang patunay na siya ay mahabaging Diyos, no? So ang bahaging ito ng talata ay nagpapahayag ng isang pakiramdam ng kawalan nila ng katarungan o hindi natugunan na panalangin o mga damdamin na patuloy na naghihinagpis sa sitwasyon ng kanilang pagkabihag. Dito nga ay tumutukoy rin sa kanilang paghingi ng tulong o hostisya na sa tingin nila ay hindi nga napansin ng Diyos. Pero again, ang mga damdaming ito ay binibigyan diin sa ibang bahagi ng kasulatan tulad ng mga panaghoy na matatagpuan din, no? Meron din sa awit sa chapter 13 verse 1 to 2, sinabi dito na hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal ka matatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. So ito nga po ay sumasalamin sa isang pagsubok ng isang sa pananampalataya, no? Kung saan ang mga mananampalataya ay tinatawag na magtiwala sa panahon ng kabigatan, ng hirap at ng dalamhati na sa Diyos ay patuloy na tumugon at dumulog, no? Kahit na ang mga pangyayaring ito ay nakikitaan nila ng kabigatan. So hinahamon dito ng talata ang mga Israelita na alalahanin ng kanakaraang katapatan ng Diyos. Magtiwala sa kanyang pagliligtas sa hinaharap, isang tema na natutupad sa pagdating ni Jesucristo na sumasagisag sa sukdulang pagtugon at pagtupad ng Diyos sa pagdurusa at kawalang katarungan ng tao, no? Nandun yung pag-asa, no? Hindi hayaan ng Diyos na manatili ang kanyang bayan sa ganung sitwasyon. No, magandang gabi, Alfredo Cuson at siyempre Coach Calvin Corpus from Pangasinan. So tandaan natin na ang ganap na lahat ng sitwasyon ay alam ng Diyos. Walang hindi nalalaman o hindi nakikita. Ang lahat ng pangyayari sa mundo ay kontrolado ng Diyos. Kagabi nga ay pati ang mga bituin, no? Makita natin nung isang gabi, no, na alam niya ang bawat galaw, pagkakakilanlan at pwesto, no, yung interval, yung layo ng bawat isa. Ito ay pinapakita na ang pagiging omniscience at omnipresence ng Panginoon, ang kanya pagiging Diyos ay patuloy na binibigyan diin dito sa mga talatang ito. Alam niya ang bawat nangyayari sa lahat, lalo na sa ating mga kalagayan at pag-ihirap. So hindi tayo kailanman maaalis sa kanyang paningin, no? Hindi niya kailanman tayo pababayaan. Kahit napakiramdam natin ay hindi na natin napapansin o nakakalimutan na tayo ng Diyos. O may mga ganyan sitwasyon, no?
talagang nandun sa desperate moments, no? Pinakasagad, no? Ako nangyari sa akin 'yan at talagang pero hindi nawala sa akin yung pag-asa. Kasi alam ko na kasama ko ang Panginoon. At yun, no? Sa sobrang sagad mo, nandun ka na sa pinaka down moments, no? Sa sitwasyon ko ay hindi ko akalain nasagad na pala ako, no? So nasa Lord na pala ako. So yun yung yung patuloy na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at katangian, no. So alam niya ang nangyayari, hindi tayo kailanman maalis sa kanyang paningin. Kaya madalas mapapatanong ka, subalit hindi nga natin sukat o hindi natin masusukat ang kaisipan ng Diyos. Magandang gabi, Idol Israel from Atimonan, Quezon. Yan, Kagawad, Israel, Kamara. So palagi sa bawat oras magtiwala sa katarungan ng Diyos. Siya ay tapat sa bawat isa sa atin. Kapag naramdaman natin na ang ating mga paghihirap o dinaranas na kabigatan ay hindi pinapansin, dapat tayong mas magtiwala, no? Mas lalo tayong magtiwala sa perpektong katarungan. Perpektong katarungan, katangian ng Diyos, no? Sa oras na kanyang itinakda. So nakikita niya ang lahat at kilos ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang soberanya. Tayo patuloy na lumakad at magtiwala, mamuhay ng may pananampalataya sa Panginoon. Kaya mahalaga ang pananampalataya sa bawat isa, sa bawat tao, sa bawat mananampalataya. Ang mga pagsubok, bawat pagsubok na nangyayari sa atin, sa nangyayari sa Israelita, ay kailanman ay maaring humarap sa mga oras ng pagdududa at pagtatanong. Subalit, binibigyan tayo inaalok lalo tayo dito ng talata na ang mga sandaling ito ay ang pagkataon upang tayo ay mas magpalalim ng ating relasyon sa Kanya. Ang ating pagtitiwala at pananampalataya na sa mga pangako ng Diyos, kaya niyang gawin ito sa Kanyang mga itinakdang oras. Na ganito tayo mas lalong binibigyan ng paalaala ng propeta Isaiah, no? Sa aklat na ito, na tayo'y tumawag sa kanya at magtiwala. Nandyan lang siya mga kapatid. No, tayo lang yung nakakalimot. Tayo lang yung masyadong nagiging emosyonal, no? Idulog ang kabigatan at hirap na nararanasan sa Panginoon. So ang katapatan ng Diyos sa kabila ng damdamin ng Israel, no? Ang kanyang katapatan sa kanyang tipan na sa kabila ng kanyang pagtalikod ay nanatiling matatag, no? Nanatiling nandoon yung kanyang gabay at pagsubaybay. Maari na dapat tayo magtiwala sa kanyang katapatan, sa kanyang mga pangako na tayo ay mas binibigyan ng pagkakataon sa bawat isa na tayo ay magtiwala, no? Yung pagpapalakasan ng bawat isa bilang isang komunidad ng mananampalataya, dapat nating tulungan ang bawat isa o ang isa't isa na nagpapaalala sa presensya at pangangalaga ng Diyos, lalo na sa oras ng mga ng bagabag, no, yung pagdududa, alinlangan, tawag dito, yung minsan tayo ay napanghihinaan ng loob. Pero again, bilang komunidad at tagasunod ng Panginoon, bilang lingkod ng mga Panginoon, tayo ay palaging magpalakasan. Yung palakasin ang bawat isa. No, ay paalala sa bawat isa na hindi kailanman nawawala o nakakaligtaan ng Diyos ang nangyayari sa atin. So ganun po ang kapangyarihan at katangian ng Panginoon. So kumapit at umasa lamang sa Panginoon na patuloy na sa atin nagpapaalaala na siya at ang kanyang soberanya ay dapat nating pagkatiwalaan. So sa verse 28, hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggan Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang makakaunawa. So dito nga ay pagpapakita ng kalikasan ng Diyos, no? Magandang gabi, Mami Oshi de Luna. Magandang gabi. So ang talata ay lumilipat sa isang retorika na tanong, no? Na nagbibigay diin sa walang hanggang kalikasan ng Diyos. So, walang hanggang kalikasan ng Diyos. Hindi natatapos, walang limit, no? Ito ay nagtatanong kung ang mga tao ay hindi nalalaman o naririnig ng Diyos. But again, tulad nga ng ating napag-aralan, ang walang hanggang
katangian ng Diyos ay nalalaman niya lahat. So ang Panginoon ang lumikha ng lahat, even sa dulo ng mundo, yung lawak ng kalangitan, yung lawak ng universe. Mas binibigyan diin nga dito yung hindi napapagod, hindi na panghihinaan na katangian ng Diyos. Samantala ang tao, no? May limitasyon tayo, may nadali tayo napapagod, madali tayong na-exhaust, nabe-burn out, naboboring. Pero dito ay makikita natin na yung kalikasan niya at kanyang pangunawa ay kahit kailanman hindi natin masusukat. So hindi ba ninyo nalalaman? Ito isang tanong na tumutukoy na hindi nyo ba siya naririnig, no? Binibigyan diin ang kahalagahan ng pag-alala sa mga pangunahing karakter at katangian tungkol sa Diyos. Ito ay nagsisilbing paalala sa mga Israelita at sa mga kasalukuyan na mananampalataya na sa pagkatapon o sa kanilang pagkatapon o sa mga turong natanggap nila ay kailangan na maunawaan at maintindihan na kahit kailanman hindi napapagod ang Diyos. Ito ay sumasalamin sa panawagan na alalahanin ang mga nakaraang gawa ng Diyos at ang kanyang mga inihayag na salita, no? Tingnan natin, no? Magbalik tanaw tayo dun sa mga nilikha ng Panginoon, yung mga nagagawa niya sa atin, no? Mahalaga na maalala natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, na kahit kailanman ay hindi siya umalis o nawala, no? So dapat maunawaan ang karakter ni Yahweh. Dapat maunawaan ng bawat mananampalataya na kahit kailan ang katangian ng Diyos na ito ay hindi nagpapabaya sa kanyang bayan. So again, si Yahweh ang Diyos na walang hanggan, mas pinagtitibay ng pariralang ito ang walang hanggang kalikasan ng Diyos. Kabaliktaran ng kalikasan ng tao, ng katangian ng tao, no? Ito ay nagpapakita ng walang limitasyon, pero ang tao nandun tayo sa limitadong paggalaw. So ang terminong walang hanggan ay binibigyan diin ang walang pagbabago at walang hanggan na pag-iral ng Diyos sa mundo. So isang katangian na hindi maiaalis sa Diyos tulad na makikita natin sa awit 90 verse 2 na nagsasalita tungkol sa Diyos na mula sa walang hanggang katangian, no? Walang hanggan, no? Makikita natin ang lubos na hindi natin masukat na karakter ng Diyos. Magandang gabi po, Tita Nancy Cubos. Yan. So ang Diyos ang lumikha ng buong daigdig, ang Diyos din ang lumikha ng dulo ng mundo. So sinasaad nito na ang soberanya at kapangyarihan ng Diyos na nagpapatunay na siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Gaano man ito ka-imposible sa pananaw ng tao, wala na tayong magagawa, no? Dahil ito ay hindi natin kayang sukatin. So hindi lamang ang Israel, sinasalamin nito ang nakasaad sa aklat ng Genesis tungkol sa paglalang o paglikha niya sa sansinukob, na kung saan ang Diyos ay inilalarawan bilang nagpasimula ng lahat. So ito rin ay nagsisilbing paalaala sa kapangyarihan ng Diyos na sa lahat ng bansa at teritoryo nagpapatibay sa kanyang otoridad at kontrol sa buong lupa, no? Isang bagay, isang larawan na ang Diyos kahit kailanman ay nandoon yung kanyang authority sa bawat nilikha, no? Sa karakter ng Diyos na hindi siya napapagod, ay mas tumutukoy ito at nagbibigay diin sa kanyang hindi nauubos na lakas. Again, ang tao ay napapagod, na-exhaust, na burnout, no? Pero ang Diyos kahit kailanman hindi niya kailangan 'yon, no? Hindi niya kailangan magpahinga. Hindi niya kailangan matulog. May kanta nga nun, di ba? Tumutukoy ito sa hindi nauubos na lakas at kapangyarihan ng Diyos na kaibahan sa kahinaan ng tao. Kaya tayo ay tinatawag dito na sa Diyos lang tayo patuloy na umasa. Hindi tulad ng mga tao na nakakaranas ng pagkapagod, ang Diyos ay inilalarawan bilang may walang hanggang lakas
aktibo at makapangyarihan sa bawat oras. Sa awit 121 verse 4, tumutukoy dito na ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising, no? Natutulog ba ang Diyos? No, so hindi, no. Alam natin na ito po ay ayon sa kanyang kapangyarihan, no. Tinitiyak niya na kanyang patuloy na namomonitor o nababantayan ang bawat sitwasyon, especially sa kanyang sa kanyang bayan. So may kanta nga, 'di ba, na natutulog ba ang Diyos, na kinanta ni Gary B. No, siguro yung iba napapakanta na ngayon. But again, alam ng Panginoon ang bawat mangyayari at mangyayari pa. So yun po yung pagiging omniscience ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang hindi napapagod na katangian, ay hindi ito mangyayari na dumating sa panahon na mapagod ang Diyos. Again, makapangyarihan siya na walang hanggan. So, sa isipan niya ay walang nakakaunawa. Yes, ang kanyang pag-unawa ay mas higit na hindi maunawaan, lampas, no, sa kakayanan ng tao. Ito ay nagsasalita na tumutukoy sa walang hanggang karunungan at kaalaman ng Diyos na higit sa ating kakayahan, higit sa ating pangunawa. Ito ay nagbibigay katiyakan sa mga mananampalataya sa perpektong pangunawa ng Diyos at sa kanyang kakayahang pamahalaan o i-maintain o i-handle o i-manage hindi lamang ang mundo kundi ang sansinukob, no? Yung kasama po yung mga heavenly bodies. So imagine niyo 'yun. Ganun kaano, no? Ako honestly, nung nagtatrabaho ako, ang kaya ko lang pamunuan ay 4 na estasyon. Hindi ko na kaya mag-dish, no? Pero again, limitado lang po ang kilos natin, no? We have 5 station. Pero again, hindi ko kakayanin lahat. Pero ang Panginoon, no, lampas na doon sa ating kaunawaan, no? So kahit na ang kanyang mga paraan ay higit na hindi maunawaan sa pangunawa ng tao. So nagsasabi sa atin na ang Diyos ay walang hanggan. Higit sa lahat, sinisigurado nito na sa atin na siya ay laging naroroon at hindi nagbabago, no? Immutable, no? So nagbibigay ng matatag na pundasyon para sa ating mga mananampalataya sa patuloy na nagtitiwala sa kanya. Kaya mahalaga mga kapatid na ang pagkilala natin sa Diyos ay hindi nababago, no? Bilang siyang may likha ng lahat na hanggang sa dulo ng mundo, no, siya ang lumikha nito. Nagpapaalala na tayo ay kilalanin ang kanyang pinakamataas na otoridad at kapangyarihan. Dapat tayong mamuhay na may pagtitiwala sa kanya, mamuhay ng may pananampalataya, no? Dahil sa kanya, sa bawat aspeto ng ating buhay, alam niya na siya ang may control. Kontrolado niya ang lahat ng mga nangyayari sa kanyang nilikha, no? So hindi tulad ng mga tao, ang Diyos ay hindi kailanman nanghihina o napapagod. Doon tayo patuloy na umaasa sa kanya, no? Kaya nga yung kalakasan palagi nating hiin sa Panginoon dahil siya lamang ang source ng lahat. Tayo ay patuloy na umasa sa kanyang lakas, sa kanyang soberanya, sa kanyang kapangyarihan. Lalo na kapag tayo ay nanghihina o sa madaling salita is napapagod or totally nabe-burn out, no? So ipagkakaloob ng Diyos sa atin ito kung tayo ay dudulog, kung tayo ay lalapit, kung tayo ay tatawag at patuloy na aasa sa kanya. Sa dudulog sa isang panalangin upang tayo ay palakasin, lalo na sa oras ng ating panghihina. So, ang walang hanggang pangunawa ng Diyos ay lampas sa ating pangunawa, kaya mas mabuting sa Kanya lamang natin ipagkatiwala ang lahat, hingin ang lahat, at iasa ang lahat. So, tayo ay tinawag na mamuhay na may pagtitiwala sa Kanyang karunungan at patnubay, kahit na hindi natin nauunawaan ang ibang mga bagay. Ang mga bagay-bagay, lalo na ang ating mga sitwasyon, no? Madalas tayo ay may mga tanong
na bakit ito yung nangyayari, no? Bakit ganun yung nangyayari doon sa ating pamilya, sa ating mga kakilala. Pero again, ito po yung hindi natin kayang paliwanag, hindi natin kayang maunawaan. Kaya tayo ay sa halip na magtanong ay mas maaabuti na tayo ay magtiwala at manampalataya. Manampalataya sa soberanya ng Diyos sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang pag-aalala sa soberanya ng Diyos ay walang hanggang kalikasan. Maaaring magdulot ng kapayapaan at pagtitiwala, joy at peace, no? Ganun din ang malalim nating relasyon at pagkilala sa Kanya. Sa kalagitnaan ng kabigatan, no? Mas tayo ay dumudulog sa Panginoon, nandun po, no? Nararamdaman natin yung kagalakan at yung hindi natin may papaliwanag na kapayapaan. So inaanyayahan tayo ng Diyos na umasa palagi sa Kanya. Sa ating kasalukuyang panahon, hinihikayat tayong ipagkatiwala sa Kanyang ating buhay. Inaanyayahan niya tayong magpahinga sa Kanyang hindi nababagong katangian. So ang dalawang talatang ito ay patuloy nagpapaalala sa atin ng walang hanggang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Ang Kanyang pagmamahal sa Kanyang mga anak ay hindi kailanman matatapos, may kaparusahan man o pagdidisiplina, pero nandun pa rin ang tinatawag nating restoration, no? Restoration, proseso ng Panginoon para sa atin. So tandaan, ang mga talatang ito ay patuloy na naghihimok sa atin na tayo ay mas kilalanin natin ang katangian ng Panginoon. Dahil kilala na natin siya, ay mas ipamuhay natin yung pagtitiwala at pananampalataya sa Kanyang katangian. Ang Diyos ay walang hanggang Diyos na lumikha na sa sinukob, hindi kailanman napapagod, nanghihina, o hindi nauubos ang lakas at pangunawa. Again, lampas sa pangunawa ng tao. Kaya sa dalawang talatang ito, bilang mga mananampalataya ay dapat na magtiwala sa kapangyarihan at probisyon ng Diyos. Huwag pangunahan, no? Huwag nating pangunahan ang Panginoon, lalo na kapag tayo ay nanghihina, no? Nalulumbay, huwag nating ipilit. Aminin natin na kailangan natin ng Panginoon. Sa kabila ng kabigatan at kahinaan, tayo ay Kanyang sasamahan at palalakasin. Basta nandun lang tayo sa totoong pagtitiwala sa Kanya. So, yun lamang po mga kapatid, doon po natin tinatapos muna ang ating pag-aaral, no? Magandang gabi sa aking pinsan, Miel Campomanes. Yan. Kahit patapos na tayo kapatid, pwede mo panoorin yung replay. So, bukas, ang huling bahagi ng chapter 40, tatalakayin po natin yan. Pero ngayon ay dito mo natin tinatapos ang ating pag-aaral. So bago ang lahat, maraming salamat po sa lahat ng join. Samahan niyo po ako sa ating pangwakas sa panalangin. Panginoon, Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pangunguna sa buhay namin. Patuloy naming tinataas ang pangalan mo, patuloy naming pinagkakatiwala ang buhay namin sa inyo. Hindi man namin naunawaan, hindi naman lubos na naunawaan ang mga nangyayari sa bawat sitwasyon. Kami po ay patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo. Ang kalakasan na nagdudulot sa amin, ang binibigay mong karunungan at buhay, sa iyo lamang po nagmumula. Gabayin niyo po ang bawat isa. Ito po ay maunawaan ang bawat isa at maunawaan at ipamuhay na mapagbigay ito ng kapurihan sa iyo. Patuloy niyo po kaming gabayan ang Touching Lives, ang bawat kapatid na nag-aaral at sumasama patuloy sa paglago, Panginoon. Kami ay pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Kalooban niyo lamang po ang mangyayari. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat. Siyempre, Ate Alma, Sister Irene, Sister Ana, sa lahat. Kap Ryan, siyempre, Idol Israel, sa aking pinsan, Mel Adrian, Tita Malu, nandiyan ka pala, no? Tita Nancy, Kubos, Mami Oshi, at sa lahat po ng mga hindi ko na nabanggit. Pasensya na po kung hindi ko makita kasi talaga minsan may problema sa ano. So yun lang po, no, mga kapatid, tayo po ay patuloy sa pag-aaral, patuloy sa pagpapalawak at pagpapalalim ng relasyon natin sa Panginoon sa pagkilala sa Kanyang soberanya at kapangyarihan. Magandang gabi po mga kapatid. Sa Diyos lang po ang papurit parangal. See you tomorrow.
Bye-bye. Thank you.